Ay nako, napakatumal ngayon. Napakatumal. As in, parang hirap ka, pati yung panggastos mo sa pang-araw-araw, hirap kang kitain. Sa sobrang tumal ngayon, ito, nagbablog na lang ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan o hanggang saan mananatili na kumaga nabuhay yung mga negosyo ngayon, lalo na yung mga traditional business na may physical store, may pinapasahod na tao, may binabayarang pwesto, kuryente, tubig. Ang saya. Ang hirap maging negosyante, guys. Napakahirap. Kung empleyado ka tapos nagbabalak ka maging negosyante, kasi ganun yung mindset ko dati nung software engineer ako, nagtatrabaho ako, ang iniisip ko, mag-start ako ng business ko kasi ayoko pumapasok ng 8 to 5. Ayoko ng 8 to 5 na trabaho. Gusto ko libre ako sa oras ko. Gusto ko hawak ko yung oras ko. So nung nag-start ako ng business, imbis na 8 hours ang pasok ko sa isang araw, kasi 8 to 5, naging almost 24 hours na rin. Minsan napapanaginipan mo pa kahit natutulog ka na, napapanaginipan mo pa rin yung negosyo mo. Lalo na sa panahon ngayon na napakatumal, napakahirap. Pinipilit mo na lang maging malakas. Ang status ng mga retail business ngayon, ng mga traditional business sa may physical stores, ang parang competition nila ngayon, hindi na kung sino yung mas malaki ang monthly income. Hindi na ganoon. Ang competition ngayon kung sino ang kaya mag-survive. Kumbaga parang survival mode tayo ngayon Survival mode ang mga retail business ngayon. Napakatumal. Kasi bukod sa napakalaking competition ng online, nandun na tayo. Yan ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit bumabagsak ang mga traditional business yan, yung mga retail business sa may physical stores. Bumabagsak sila ngayon dahil sa online. Kasi karamihan ng tao online na bumibili. So ikaw na may pwesto, may binabayaran kang tao, may binabayaran kang pwesto, konti lang nabebenta mo kasi karamihan ayaw lumabas ng bahay, gusto online na lang, darating na. Napakaganda kasi ng concept ng online kung tutusin. Napaka effortless. Kapag ikaw bibili ka, mga 10 click ka lang, naka-order ka na. Hindi mo na kailangan pumunta sa mismong store, hindi mo na kailangan pang ikaw maglakad, lalabas ka ng bahay, maglalakad ka. Ang disadvantage lang is yung assurance, kasi online yan So ang disadvantage lang ng online, hindi mo mabe-verify, hindi mo makikita muna yung item o yung products na bibilhin mo bago mo bayaran. So kailangan mo munang bayaran. So darating sa'yo, kailangan susugal ka doon kung okay ba yung item o hindi. So isa sa pinakamagandang gagawin kapag ikaw mahilig bumili sa online, kailangan mo maging mapanuri. Kailangan marunong kang tumingin ng ano ba ang scam, ano ba ang legit na shop, para hindi ka ma-scam. Kasi ang daming scammer online, napakadaming scammer online. Kaya isa rin sa mga rason kung bakit hanggang ngayon buhay pa ang retail store, dahil sa mga yan, dahil sa mga nakikita nilang mga scam, lalo na yung may mga edad, na kumbaga walang masyadong alam sa tech, walang masyadong alam sa mga online na yan. Sabihin nila, ay ang dami na scam yan, dito na lang ako bibili, makikita ko pa bago ko bilhin. Saka in case na magkaroon ng problema, dadaling ko na lang sa kanila, malapit lang. So yun ang advantage noon. Pero mas malaki pa rin talaga ang advantage ng online kaysa sa retail, yung may physical store ka. Kaya ikaw kung negosyante ka na may product ka, kailangan mo talaga kumuha both sides Kailangan may physical store ka, pero mas kailangan may online shop ka. Kasi once na wala kang online shop, Brad, napakahirap mag-survive. Napakahirap i-survive yung business na walang online sa panahon ngayon